Good afternoon, everyone. My name is Renato Cado, and I am a first reporter of Group 7. And our topic for this afternoon is all about critical literacy. What is critical literacy? Critical literacy is the ability to read text in an active, reflective manner in order to better understand power, inequality, and injustice in human relationship. Critical literacy po is dito natin mas maintindihan or mas malalaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga text or tekstong ating nakikita or ano nga or ating nababasa or ano nga ba ang gustong ibig sabihin ng mga ating mga nakakasalamuhang tao, or otherwise, critical literacy is a central thinking skill that involves the questioning and examination of ideas and requires one to synthesize, analyze, interpret, evaluate, and respond to the text and text read or listen. Otherwise, patay mo dito is ang critical literacy po is a central thinking skill po natin, no? Papasok po ang critical literacy kapag mag-create ng ating utak o ating ideas ng questioning or examination, no? Kapag halimbawa papasok po ang critical literacy is parang mag-create po kapag yung utak natin is magtanong ng mag-create ng questioning or examination sa ating mga ideas o kasi ating mga naiisip, no? So, parang critical literacy po is kung ano nga ba yung mga deep meaning ng ating nababasa or ating nakikita or ating naririnig, ganoon po. And simple definition of critical literacy is the purpose of critical literacy in real life situation is to effectively first interact, construct meaning, and communicate. Then critical literacy is an ongoing learning process that enables one to use this reading, and writing, thinking, then listening, speaking, and evaluating. Ito po ay naka-involves pa rin po sa ating critical literacy itong pag-interact and then ma-construct meaning, ma-construct mo dito ang meaning, and then although ang construct meaning po, and then although ano po ito yung connected pa rin po sa ating critical literacy, and although communicate po. Then ito lang po, and reading, writing, thinking, then listening, speaking, evaluating, ganun pa rin po. And then the purpose of critical literacy is text is defined as vehicle through which individuals communicate with according songs, novels, conversations, pictures, movies, and etc. are all considered as text, no? Critical literacy po is kagaya na lang po ng ang critical purpose po talaga kasi ng critical literacy is we better understand kung ano nga ba po. Kung parang lahat na nakikita natin sinusulat or naririnig natin is may mga deep meaning po, no? Ang critical literacy po is parang create a deep meaning po, yung parang deep meaning ng mga mamasa natin, kagaya na lang po ng pictures or mga lapit po, kagaya na lang po kapag may nakita po tayong or kagaya na po halimbawa, example, kapag may nakita tayong teksto na no man is an island or no man is an island, kapag tayo is wala pong critical thinking or wala po tayong critical literacy, no, papasok po sa ating utak pag may nabasa po tayo no man is an island is walang tao sa mundo, parang ganun po. But if you have a critical thinking skills or critical literacy is
malalaman mo po yung mga deep meaning nito, kagaya na lang po ng Normalized Island. Kapag wala po tayong critical thinking skills po, or critical literacy, ang maintindihan po natin is walang taong sa mundo, parang ganun. But, ang deep meaning po pala nito is, walang taong kaya mabuhay mag-isa sa mundo. So, ang purpose po talaga ng critical literacy is we better understand ng mga bagay-bagay na ating nakikita or ating mga salamuha. Then, halimbawa na lang po ng mga songs, no? Kagaya lang po ng mga music. Then pag magpapatugtog po tayo ng music, if wala mo tayong critical thinking or critical literacy po, hindi natin malalaman yung mga patugtog ng music para papasok na po sa ating tenga, then lalabas po lalabas po dito sa kabila. But if you have a critical literacy also, no critical thinking, malalaman po natin, maintindihan po natin, kaya pala kung baga maintindihan natin bakit nagawa yung kantang yun, kung bakit para sa yung kanta yun, kung ano nga ba ang deep meaning ng mga kantang yun. So inuulit ko po, ang critical literacy po is, purpose po talaga nito is we better understand sa lahat ng ating nababasa or ating nakikita or ating mga naririnig. Kasi kung hindi po lahat ng ating nakikita o ating nababasa is, yun na po talaga. Ang ibang mabasa is, meron po talagang deep meaning na kailangan po natin malaman. Then that's all. Thank you. Hello everyone, this is Laika and this is the continuation of critical literacy approaches. So let's move on to number 6. Number 6. Which aspect of life does the author value? So, dapat mababasa natin sa isang teksto kung alin ba sa mga aspeto ng buhay ang pinahahalagahan ng may akda. So, halimbawa ng aspect of life is yung physical aspect, mental aspect, and social aspect, and so on. Then, number 7, does the text present an equal position of power? Meaning, nagpapakita ba ang teksto ng hindi pantay na posisyon ng kapangyarihan? Halimbawa nito is yung talumpati ng isang politician na kung saan maaring gamitin ng politiko ang kanyang power upang maimpluwensyahan ang mga tao through their words. And yung mga tao na nakakarinig ng kanyang talumpati, so nasa posisyon sila to believe or not. Another example is yung batas na ginagawa ng gobyerno. Ang gobyerno ay may kapangyarihan na gumawa ng batas na magkokontrol sa mga tao. Then yung mga tao is nasa posisyon sila to follow the rules of the government. So tayo ng mga tao is, or tayo mga mamamayan is nasa posisyon tayo na mag-follow sa kanilang batas. Yun. Then number 8, consider the time and culture of text creation. Mahalaga din na i-consider ang time and culture of text of creation kasi nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa atin. And mas maiintindihan natin kung ano ang pakay or ano ang layunin ng may akda. If alam natin kung ano ang context ng kanyang panahon at kultura. The number 9, how are the text view like or different from contemporary views? So, halimbawa nito is ang gender rules. So, sa gender rules sa text is ang woman primarily as home worker responsible for cooking. So, kumbaga, kung ang sa gender rules, ang ginaview sa text noon sa gender rule is yung mga babae is nasa bahay lamang. Is ang kanilang ginagawa lang is nag-cook, cleaning the house, and inaalagaan yung mga anak nila o yung mga bata. Parang yun yung rule ng babae sa gender rules. And then sa lalaki naman, sila yung provider, sila yung breadwinner. Kumbaga ang rule lang ng lalaki is taga-provide lang sa kanyang pamilya. So bali hindi na siya involved sa pagpapabihis, paglilinis ng bahay, hindi siya involved doon. While sa contemporary view, ang gender rules is both na sila may karapatan. So, kumbaga kung ang babae
and kung ang babae is nasa bahay nagluluto, pwede na rin siyang magtrabaho. So, pwede na rin siya maging provider ng isang pamilya. And at the same time, yung lalaki, pwede na din siyang mag-provide or pwede na rin siyang tumulong or maglinis, magluto sa bahay. Yun na yung gender roles na sa contemporary. So, may kaibahan sila sa text and the contemporary. Then, let's proceed to number 10. Work for social equity and change. So, ano nga ba ang work for social equity and change? So, ito yung magtrabaho para sa pantay na karapatan ng pagbabago sa lipunan. Kumbaga, halimbawa nito is pagbibigay ng libreng pagtuturo sa mga bata sa mahihirap na lugar. Pagtuturo ng pagtuturo ng mga kasanayan sa pagbasa or yung feeding program. Pwede rin 'yon. Binibigyan kung saan binibigyan yung mga bata na libreng pagkain sa mahirap na lugar. So, yun lang po. At dito nagtatapos ang aking report. Maraming salamat. Thank you and Merry Christmas. Deconstruct the structure and feature of the text. This step involving understanding the text, internal organization, and elements. These include analyzing genre, what is the type of the text, fiction, non-fiction, poetry, drama. Does the genre influence its structure and content? Structure. How is the text organized? Does it follow chronological order, compare and contrast, present a problem and solution, or use another structure? Feature. What is the specific features are present? This includes headings, subheadings, images, charts, graphs, footnotes, and how does this feature contribute text overall meanings and impact? Language. What is the kind of the language does the other author use? It is formal or informal. Does it contain figurative languages such as metaphor, similes, and personification? Number 2, ask question. Ask question. This step encourages active engagement with the text. Reader should ask clarification question. What is the main idea of the text? What are the key arguments or points being made? Critical question. What is the evidence does the author provide to support their claims and their any logical and bias present? Interpretive question. What are the possible interpretation of the text? What are the author's intention and how does the text relate to the text or historical events? Number 3, examine the underlying values and consider the ways readers view the world. These steps delves into the text underlying assumption and values it asks. Values. What is the implicit or explicit in the text? What does the author seems to believe and important to this desire? Worldview. How does the text shape the readers understand the world? What perspective and presented? Are they any marginalization or silent voices? Ideology. Does the text promote any particular ideology or worldview? Does this ideology relate to the author's background and the text historical content of the text? Number 4, develop opposing interpretations. This step encourages critical thinking and the consideration of alternative perspective. It requires identifying bias. Is there any bias in the text? Does the author present one-sided view of the issue? Challenging assumption. What assumptions are possible inter-arguments the author's claims? Can you present a different interpretation of the text based on the counter arguments? Number 5, explore alternative readings. What does have been included and what has been left out?
This step encourages the unused understanding of the text limitation and omission it asks missing information. What information has been left out of the text? Why might the information be missing? Alternative perspective. Are there any alternative perspective are not represented in the text? What might this perspective can be missing? Authorial choices. What includes the author make term of what include the text? And how do these choices affect the reader's understanding the text? Ito po ang aking report. Concept of critical literacy. Historically diverse and the combined ideas from the various critical theories such as critical linguistics, phonetics, critical theories, as well as the reader response theory, and the further and just that. Critical theories ay mabasa ng mga hindi inasahan ng mga teorya na hindi kinakaiba-ibangan ng mga umunlad ng mga larangan at mga kumuha ng mga batbang pilikan sa mga teorya, disiplina ng mga interpretasyon at mga edukasyon o mga bibigyan ng daan ng mga mas malalim ng pag-unawa ng mga teksto at mga kanilang pagtilusyon ng mga lipunan ng mga pamunahe at mga influensya ng mga teorya at mga pagkita at statistical linguistics naman ay sinusuri ang mga ito ang mga magbasa mga paano ginagamit ang wika upang mapanatili pagtuloy ang mga panatili ng mga istruktura at mga kapangyarihan ng mga pagtuon ng mga pagsuri ng mga kalisma ng mga pinilian ng mga linguistika ng maaaring malakas ang mga panlipon ng mga ideas ng mga hindi nagkabantay-bantay. At sa family theory naman ay sinusuri ang mga pananaw itong mga teksto sa mga ginagamit ng mga linti at mga kasarian kapangyarihan ng paglahat ng mga paano madalas mapalakas ang mga teksto ng mga katika ng mga pagkabantay-bantay ng mga manliit na mga kasarian ng mga kaibayan at mga inangat ito ng mga harmonic at mga stress mga kasarian ang mga taguyod ng mga malaking pagkabantay-bantay. Critical as a way. Sinusuri ang mga teorya ito mga bagay na mga lahi kreatismo na pagbuo ng mga lipunan ng mga teksto. Sinusuri ito kung paano maaaring panlahat ng mga kasay at mga hindi pagkabantay-bantay ng mga lahi ng mga teksto at may nangat itong mga hamunin ng mga struktura na ito. At sa reader response and opportunities at ibinigay ng mga teorya ng mga aktibong mga papel at mga magbasa ng pagbuo ng mga kalugan na mula sa mga teksto. Kinikilala ito ng mga mababasa at mga panula at dala ng mga kanilang mga sariling karanasan at mga pananaw at mga diyas at mga proseso na nagkabibigay ng mga hobbies at mga kanilang interpretasyon. At sa culture media at mga lain, sinusuri ang mga karangan at ito mga paraan kung paano ma-influensyahan at mga kultura at mga media at mga pag-unawa ng mga hobbies. Sinusuri nila kung paano sumasalan nila ang mga pagbibigay ng mga hobbies sa mga tekst at mga halaga ng pag-unawa at mga kasarian ng kultura. Good day to all of you, especially to our teacher, Miss Leslie De La Cruz. Before I start my report, I would like to introduce myself to all of you. My name is Rubijian Barikama. What I will report today is all about the history of critical literacy theory. Ano nga ba ang history of critical literacy theory? Critical literacy theory is a learning approach that encourages students to analyze text and images to understand the relationship between language and power. So, ang history of critical literacy theory daw ay isang diskarte sa pag-aaral naghihikayat sa mga mag-aaral na pag-aralan ang mga teksto at larawan upang maunawaan ang ugnayan ng wika at kapangyarihan. Ano nga ba ang kinabibilangan ng mga ito?
Una ay pagsusuri ng mga text para alisan ng takip ang mga pinagbabatagan na mensahe. Isa sa mga example ng analyzing text ay ang pag-a-analyze. Siya ang mga nakasulat na text reviews by the customers on a retailer's website o nag-a-analyze siya ng mga documentation para mas mauunawaan kung ano ang purpose nito. Isa na dito ang paggawa ng essay, textual, text structures, English language, at iba pa. Ito ang mga example ng mga uri ng tech reviews sa customer na retailers sa website na nag-a-analyze sa mga documentation para mas maunawaan kung ano ang purpose nito. Ang pangalawa ay create a critical perspective at ang pangatlo ay imagine new ways of thinking at ang panghuli examine power system. So, bakit nga ba importante ang critical literacy theory? Kasi ang critical literacy ay napaka-importante para sa atin bilang mag-aaral upang tayo ay matuto sa pag-approach at pag-encourage sa mga estudyante at hindi lamang iyan kundi sa pag-a-analyze ng mga text at images at para maunawaan natin kung ano nga ba ang relationship between language and power. Kasi kapag wala ang critical theory or hindi natin pinag-aaralan, hindi natin ito mauunawaan at hindi natin maunawaan kung ano ito nilalarawan at kung ano ang winiwika nito at ang teksto nito, kung ano nga ba ang ugnayan at ano nga ba ang kaugnayan ng wika at ang kapangyarihan. Kasi kung wala iyan, hindi natin maunawaan kung ano ang wika. So, kailangan talaga natin upang maiwasan para hindi tayo maging mangmang or hindi tayo kulang para hindi tayo maging kamangmangan sa mga kung anong bagay nga riyan, kung anong bagay niyan, upang tayo ay matuto at ito ay naghihikayat sa mga mag-aaral, pag-aralan ang mga teksto nito. Isa ito sa mga diskarte na kailangan talaga na pag-aralan ng mga mag-aaral. At ito ay pagsusuri sa mga text para alisan ang mga takip sa pinagbabatagan ng mensahe. So, inaalis dito ang mga text na hindi naman makatotohanan o hindi naman importante. Para mas kung saan yung text na importante, doon yun hindi pinag-aalisan upang matutuhan at unawaan talaga ng mga mag-aaral at hindi lang mag-aaral kung ano nga ba ang isa na dito ang paggawa ng essay, textual, and text structure, English language, at iba pa. Isa ito sa mga text reviews or mga language na dapat nating maintindihan at maunawaan. So, napaka-importante talaga ng history, critical literacy theory kasi ito ay napakalawak nito at nag-aano talaga ito siya, nagbibigay sa atin ng create a critical perspective. So, nag-create tayo, gumagawa tayo ng critical perspective o critical thinking. So ganyan. At nag-i-imagine din tayo sa mga new ways of thinking, mga bagong kaalaman. Nag-i-imagine tayo at examine power system at nag-i-examine din tayo. So, yun lang po ang aking reporting for today's video. For today's video po, sana po ay may natutunan kayo at salamat sa I hope you learned something. Thank you for your good day, mabuhay, and blessed be God forever po sa inyo, Ma'am Leslie de la Cruz. By the way, I am John Dave Dapar from BE Ed 2 Irregular and presenting the topic of History of Critical Literacy Theory. So first is in 1987, Paulo Freire and Peter Macedo published a book arguing that
critical literacy involves understanding how meaning is created within text, but also recognizing the political and economic context that influence those texts. So one example of that is a critically literate person reading a news article about a political event would not only understand the information presented, but also consider the political biases of the publication and the economic interest that might be influencing the narrative. So an example of that is a critically literate person reading a news article about a political event would not only understand the information presented, but also consider the political biases of the publication and the economic interest that might be influencing the narrative. So second is in 1993. Colin Langsher and Peter McLaren published a book that further expanded on critical literacy, stating that it encompasses more than just the skills of reading and writing. So one example of that is critical literacy involves analyzing the power dynamics embedded in text, recognizing how language can be used to manipulate or control, and understanding the social and cultural context that shape literacy practices. So in essence, critical literacy empowers individuals to become active readers and writers who critically engage with text and their surrounding context. It encourages also questioning assumptions, challenging dominant narratives, and recognizing the social and political implications of language and communication. So that's all. Thank you. Good day, ma'am. My name is Liza Manangosay. Our topic is all about the three forms of education. The three forms of education is liberal education. Liberal education means an approach to disciplinary knowledge where intellectual freedom exists and where disparate interpersonal are considered but inevitable contradiction is avoided and rational argumentations missed out. Ito ay nangangahulugan ng isang diskarte o kalaman ng pagdidisiplina. Halimbawa, tinutulungan nila ang mga mag-aaral upang magkaroon ng kamalayan sa sarili at mulat sa kanilang aksyon at iba. Motivation. Pluralism. Pluralism is there are the emphasis on reading to evaluate principles that support a laws and conception of tolerance. It is defined as a society where multiple people group or others. Example, ito ay isang lipunan kung saan ang mga tao may iba't ibang kultura na nagpapanatili ng kanilang sarili sa mga tradisyon. Transformative praxis. Transformative praxis as the which takes the radical potential of literacy into direct and emancipatory actions in the world. It is a process that is conducive to a change in the individual perspective and re-evaluation of their belief, values, and assumption. Praxis is her to define a threat of the Freudian 1970 process of the naming their condition of operations of struggling collective with others and cycle of the actions, reflections, actions against such operations. Ito daw ay kasanayan ng ating pamilya na maaaring pumili ang iyong ina sa isang partikular na paaralan para sa iyo dahil ito ay gawain ng mga magulang para ipasok ka sa formal na paaralan. At yun lang po, maraming salamat. Good morning everyone, especially to our beloved teacher, Ma'am, good morning. Before I start, I want to introduce myself. By the way, I am Prasusart Daniel Taran. This is my report. My topic is all about critical literacy and the art. So now, what is critical literacy? When we say critical literacy, do you have an idea? May alam ba kayo kung anong ibig sabihin nitong critical literacy? Alright, the critical literacy, according to first reporter, this is a central thinking skills that a tertiary education seeks to develop in students. And also, critical literacy start with reading or listening. So, ang critical literacy daw, dito nagmumula ang
pagbabasa at pagsusulat. And what are the purpose of critical literacy? Ano bang purpose? So, the purpose of critical literacy is academic writing and reading. So, may tanong ako, nung kayo ay nag-aaral ng elementarya, ano bang purpose mo bakit ka pumunta sa school? Diba, ang purpose natin para tayo ay marunong magbasa at marunong magsulat. And now, what is arts? Para sa inyo, ano bang arts? So, ang arts, ito ay nagpapahayag ng damdamin. And also, dito sa arts is kaya niyang ibahagi ang naitago mong problem or feelings na hindi mo kayang sasabihin sa iyong friends, relatives, parents, pero through dito sa arts, kaya niyang ibahagi ang iyong naramdaman or ang iyong problems. And what are the connection of critical literacy and the arts? So, the connection of critical literacy in the arts ito ay nagbibigay kapangyarihan para maging critical ang pag-iisip, and also dahil sa kanila upang masiglahin ang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, sa ating lipunan, sa ating mundo, at sa ating paligid. And what are the similarities of critical literacy and the art? So, the similarities of critical literacy and the arts can be seen o makikita natin bilang mga tools for understanding the world around us.
Good morning, ma'am. My name is Ivy Jane Aglobo, and today I'll be discussing critical literacy and social action. Critical literacy empowers us to analyze information and recognize hidden power dynamics, allowing us to see the world more clearly and challenge injustice. The critical literacy is like seeing through the smoke and mirrors. It means looking at information closely and asking questions about what's really going on. Example, imagine you see an advertisement about the new energy drink and it claims it will make you super strong and smart. The critical literacy would make you ask who made this advertisement and what is the effect of this new energy drink. Because of asking these questions, you can make more informed decisions and not be tricked by misleading information. And that's what critical literacy is all about. Social action turns this awareness into action, enabling us to work together to address social problem and create positive change. Ang social action naman ay parang paggawa ng isang bagay mula sa iyong natutunan and using your understanding for social problem. And Joseph Pretovics believes that learning shouldn't just be about memorizing facts and doing tasks. This means helping students see the problems and find ways to make things fairer. In short, teachers should teach students how to think for themselves and make a difference. And Lisa Delpit, she believes that we should teach students that they have the power to fight. Tungkol ito sa pagbibigay sa kanila ng kumpiyansa at mga kasangkapan upang hamunin ang mga hindi patas na patakaran. By believing in their own abilities, students can break free from the limitations that society tries to impose on them. And lastly, Linda Christensen. He thinks learning should be more than just reading books and taking tests. She suggests na gawing tunay ang pagkatuto by connecting to what's happening outside of school. Ibig sabihin, dapat na makilahok ang mga mag-aaral sa mga proyekto na tumutulong sa kanilang komunidad. By doing this, students can see how what they learn in school matters and can make a difference in the world. About showing them that learning isn't just books, it's about making a difference. And that's all for today. Thank you and see you in the next topic. Morning, ma'am. Good morning, classmate. Today, it's my report about text clustering. Text clustering involves confronting students with text which obviously contradicting each other the fast into the use whatever evidence they can find to try to make the judgment about where the truth actually lies. Newspaper report, fairy tales, every text are good materials for text clustering. Ibig sabihin, text clustering, ito ang mga balitang naririnig mo sa iba na hindi totoo. Akala mo hindi totoo pero totoo pala. Gaya ng Katniel. Example, ang Katniel. Sabi ng karamihan, ang Katniel ay naghihiwalay sila, pero naghihiwalay sila, pero hindi ka naniniwala, kaya you use social media to search na ang Katniel ay ang balitang Katniel naghihiwalay dahil ito ay totoo. Good morning everyone, I am Beverly Grace Impal. So my topic today is about the critical literacy in the classroom. So critical literacy focuses on the relationship between language, power, social practices, and access to social goods and service. So according to Edward Burhams, there is some key points of critical literacy in the classroom involves teaching students to question and analyze the text they read. Instead of just accepting the base values, encourage students to think critically about the power dynamics of social issues
biases and presentation in the text. By developing critical literacy skills of students, become active and informed member of society to engage with the text and more meaningful and positive ways. In a classroom basis, critical literacy can be expected by encourage students to ask questions like, who is the author? Whose perspective are included? What biases or stereotypes are presented? So, this example of asking questions of the students, this is the example of like a debate. Sa debate kasi, dito nagpapasok ang pagtatanong ang questioning of the students. Kasi sa pagbibigay ng isang puro ng topic sa estudyante, kagaya na lamang ng death penalty, agree or disagree ang isang opponents ng isang group. So as student, you may research about the topic. Pinag-aaralan mo lang mabuti ang topic na ibinigay ng isang puro sa iyo para malaman mo o madepensahan mo ang topic na ibinigay sa inyo. Sa pag-research, the teachers sa pag-research o pagbibigay ng topic sa inyo, ng isang guro sa isang estudyante ay nabibigyan ng oportunidad ang isang estudyante para mas ma-improve ang knowledge o skill ng isang estudyante about sa critically thinking. Now, teachers can also provide opportunities for students to engage in discussion, debates, and activities that challenge their assumption and encourage them to think critically about the information presented to them. So, teachers can be help students to develop the skill to navigate complex texts and viewpoint in thoughtful and information manner. So, the critical literacy is important in the classroom because the critical literacy can provide the knowledge and improved skill of the student to critically think and more informed about the topic or issues in our society. That's all, and thank you. Good day, everyone, especially to our beloved teacher, Ma'am Leslie De La Cruz. Before I start, I want to introduce myself. My name is Maylin Taha. My topic is all about critical literacy in practice. When we say critical literacy in practice, it involves analyzing text to uncover hidden messages, power structures, biases, and encouraging questioning and promoting social justice and equity. It includes activities such as examining their author's purpose, identifying bias, and considering alternative perspectives to understand and challenge the status quo. The development of critical literacy encourages students to question issues of power explicitly, disparities within social contexts like socioeconomic status, race, class, gender, sexual orientation, and etc. Ang critical literacy ay isang educational approach na nagbibigay kapangyarihan sa mga estudyante na kritikal na suriin ang mga issue ng kapangyarihan at hindi pagkakapantay-pantay sa iba't ibang konteksto sa lipunan, tulad ng socioeconomic status, class, gender, sexual orientation, at iba pa. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip, hinikayat ang mga estudyante na tanungin at hamunin ang umiira ng mga instruktura ng kapangyarihan at mga hindi pagkakapantay-pantay na nakikita sa lipunan. According to Adrian Blackledge, critical literacy emphasizes the power potential of written language to be a tool for people to analyze the division of power and resources in their society and transform discriminatory structures. Ayon kay Adrian Blackledge, ang critical literacy ay higit pa sa simpleng pag-unawa. Binibigyan din ito ang potensyal na nakasulat ng wika bilang isang makapangyarihan kasangkapan para sa mga individual na suriin at unawain ang pamamahagi ng kapangyarihan at mga yaman sa kanilang lipunan.
And that's all. Thank you. Good morning, classmates. Good morning, ma'am. Other methods incorporating media and technology. According to Marian Torres and Maria Mercado, teachers now show students how to read between the layers of the media, message, and question the interests behind them and learn how to look for alternative ways to be informed and are effective. Okay, when we say incorporating media and technology, according kay Marian, teachers now show students how to read within the limits of the media. Dapat daw ipakita ng isang guro kung paano magbasa sa pamamagitan ng linya ng mensahe sa media. Pero dahil sa generation natin ngayon, tayo isang college student na at isang future educator soon, dapat tayo yung mas magpapakita sa mga guro kung paano magbasa ng mensahe and how to develop alternative way to be informed or entertained. Tanungin ang interest sa likod nila at matutunan kung paano maghahanap ng mga alternatibo para upang malaman at malinaw ang mga incorporating media and technology. Dapat nga natin ito ay matutunan kung paano naghahanap ng mga alternatibo. Tulad sa ngayon, kung paano natin malinaw ang dapat natin alamin.
Bye.